Bago po tayo magpatuloy sa mga bago po sa aking channel, paki-like and subscribe na rin sa video na ito at paki-pindot ng notification bell. Maraming salamat po. Everyone know how devastated I am, not just me, but also my child and her family. Dahil maski sa kanyang nanay at lolo ay nawala na siya ng kontak. Hindi ko lubos maisip na kung totoo ang galit niya sa akin, ay may puso itong idamay ang pag-aalala ng kanyang magulang. And one of the most devastated person she left because of her revenge is our son. Mabilis na namayat ang anak namin. Our son became so aloof and hard-headed. He became so stubborn that we can't actually tolerate it. Minsan ay nasisigawan ko na ito. Alam ko na lumalayo ang loob ng bata sa akin. Blaze loves his mother more than I. Sometimes sa akin niya ibinabaling ang sisi kung bakit siya iniwan din ni Alisa. Sobrang lalim na ng sugat na ibinibigay ni Alisa sa buhay ko. Para akong nababaliw ng ilang buwan. Minsan ay nalulunod na lang ako sa kakaisip kung bakit nga ba niya naisipan na gawin yun. She meant everything she wrote on that piece of paper? Dahil hindi ang babaeng kaharap ko ang nagsulat noon, naniniwala pa rin ako, humahawak pa rin ako kahit na ang hirap ng panghawakan. 3 years have passed, 3 taon na ngunit hindi pa rin naghihilom ang sugat na natamo ko mula sa pang-iiwan ni Alisa. It's been 3 years and it still hurts like hell. It has no difference with how it feels since day one. It's still an open wound till now. The pain is still and cannot be held by the time. For me to forget the pain, I somehow drown myself on working, doing a pile of job just to forget the ache for a moment. I just want to spend time doing office work. I don't want to go in a corner and fucking cry again. I know she's still the one. I never loved Denise as much as I love her. I thought she's different with Denise, but hell, she still leave me just for a vengeance. I hope she get the satisfaction she needed. I did not acknowledge the time that I already worked beyond my capacity. I almost forgot to take my lunch again. If Mary did not remind me that time, Mary put a lunch box in front of me. She gave me a sincere smile. Kain ka na, boss. Masamang malilipasan ng gutom. Hindi maganda sa kalusugan natin. Sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. I appreciate her sincerity just like an older sister. Thanks, Mary. Kakain na rin naman ako ngayon. Sambit ko habang iniayos na ang folder sa lamesa ko. I have still papers to sign and to evaluate as well. Lumang tugtugin na yan, sir. Blake, alam naman natin na kung hindi pa ako papasok dito sa lungga mo, hindi ka naman kakain ng pananghalian mo. Sambit nito. I turned silent again because of the guilt. Yeah, I lost my appetite 3 years ago. Everything that I consume become tasteless, like food. I can't appreciate my life anymore. Yeah, I'm sorry. I just have my lunch now. Don't worry again. I can manage. Sambit ko ulit habang binubuksan ang lunchbox. Nakita ko na ang cross ng braso ni Mary sa harapan ko. Remind lang kita, sir, ha? Blake, ha? Kakaopera mo lang po dahil sa pagpapalipas mo ng gutom na yan. And yet, here you go again, doing that bad habit of yours. Sir, hindi ka robot, ha? Paalala ko lang. She sarcastically affirmation and I sigh. I know I am not a robot. I wish I am. Then I won't be this miserable again. I wish I can easily erase that ache. Tila pagod ko nang nabanggit. Sir, malungkot ka, Anya. Hindi ko kayo kayang payuhan dyan. Wala ako sa sapatos niyo po. I can't judge how much pain you are dealing before until now. Pero time will come, wound will heal. Sigurado ako kailangan ko na lang tanggapin na karma ko na itong lahat. I always deserve what is coming right kasi gago ako dati. Ginago ko yung asawa ko. Maybe I was too jerk for her to leave me. Iyon na lang ang nasabi ko.
Sir, nagbago na kayo. Sinubukan niyong bumawi naman, di ba? At alam ko na may dahilan kung bakit nangyayari ito sa ating lahat. Iyon na lang ang sinabi niya bago umalis sa akong opisina. Nalunod na naman ako sa malalim na pag-iisip. I am too delusional before. Maybe that I think everything that I had done is enough to forgive me. That her way, maybe on forgiving me, is breaking me as much as I break her before on our past. Kumain na ako kahit wala naman talaga akong gana. As I said, I lost my appetite that I cannot appreciate the taste. Everything tastes blind and lifeless. It looks me a while before finishing this small amount of food. I'm just eating for the sake of living for my son. Kung wala si Blaze, ay matagal ko nang sinukuan ang buhay kong ito. Namayat din ako ng kaunti. I am still muscular, but not that much since I don't eat the way I ate before. I miss my old self. I miss the old Blake. I wish I could turn back the time and just correct my mistakes. Matapos akong makapagtrabaho ay umuwi na ako. I am living with mom and dad. Hindi na ako umuwi sa bahay namin ni na Alisa. Kasi naroon ako ay tila mamamatay na ako sa sakit. Ang dami kong binuong pangarap na kasama siya. Pero sa huli ay ako lang pala ang maiiwan. She's gone and she just threw our dreams like a garbage. Pagka-uwi ko ay tila mas lalo pang nasira ang araw ko. Hindi na nagsawa itong babae na to. She kept pestering me, visiting and trying to get back us, even though we are hopeless case from the start. You're home, anya na may masayang ngiti. She's wearing a bit revealing dress, her straight hair, before cut in an apple cut. Nilagpasan ko lang siya at saka akmang papataas na ng pigilan niya ako. I am having a headache and yet this woman, again, Blake, mag-usap naman tayo. It's been 3 years. Tanggap ko naman na may anak ka na. Tatanggapin ko lahat. I want us back. Just like our old relationship, right? Bakit hindi mo kayang tingnan ako, Blake? Tulad ng pagtingin mo sa akin noon. Wala na si Alisa at kaya ko na siyang palitan sa buhay mo. Anya na tila baliw na nagsusumamo. Tinanong mo ba ako kung kaya kitang tanggapin? Hindi. Nandyan man si Alisa o wala, hindi ko masisikmura na mahalin ka ulit. Denise, you can continue dreaming pero hindi na ako mapapasayo. Nakukuha mo? Galit naman niya akong tiningnan. Blake, gumising ka na nga. Nandito na ako. Ako ang nauna bago ang gagong Alisang yun. Tinulak ko siyang akmang hahalikan niya ako. Sino nagpapasok sa baliw na to? Sagot ko sa mga nanonood sa amin na katulong. Lumapit naman ang mabatabatang katulong. Mukhang bago. Sir, ako po. Takot at naiyak na saad ng katulong. Magbalot ka na ng gamit. Ayaw ko nang hindi nakakaintindi. Ang sabi ko at ang bilin ko ay huwag magpapapasok ng puta sa pamamahay ko. Umiiyak na umalis ang katulong. Hindi rin makapaniwalang nakatingin sa akin si Denise. Puta? Hindi makapaniwalang aniyan. I am just a bitch for you, Blake. Minahal mo ako noon, sigaw niya. Noon yon, pagod na akong makipag-argumento sa'yo, Denise. Sumuko ka na lang. Ani ko at saka ko iniwanan siya. I left already and I don't want to deal with that lunatic girl. Pangungulila. Alisa magkalas. Minabuti na naming umuwi ni Zach mula sa aming paglilibot. Tila hindi na kasi gumaganda ang panahon. Ang kaninang mainit-init na sikat ng araw na dumadampi sa aking balat ay naging malamig na ihip na ng hangin. Kita sa taas ang mga itim at kulay abong mga ulap. Nagbabadya na naman ang ulan. Kaysa sa maabutan pa kami, ay maglakad na lang kami pauwi. Tahimik lang, kapwa kami tahimik at hindi umiimik. Malapit na kami sa bahay. Magkahawak ang kamay namin ni Zach, ngunit alam ko na may mali. Kung bakit hindi ko maramdaman na mahal ko siya. 6 na buwan ngunit hindi ko nakita bilang isang kapareha si Zach. I only see him as an important person, but definitely not a husband. Alam kong may mali sapagkat hindi ko ramdam ang suot kong wedding ring. Kanina, hinala
ang ipinapakita niyang mga larawan sa akin. Niwala nga kaming wedding photo. Sa dami ng iniisip ko ay tila hinahalukay na naman ang aking isip. Nakauwi na kami ng bahay, kaming dalawa lang ni Sak, kaya kabado na naman ako sa hindi malamang dahilan. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa sala at pilit akong hinahalikan ni Sak. Ngunit bakit pakiramdam ko ay nahaharas ako? Pakiramdam ko ay nalalabag ako bilang isang babae. Bakit pakiramdam ko ay hindi ito ang aking kagustuhan? Tumigil na siya sa paghalik na makita niya akong tahimik na umiiyak. Hinakap niya ako at humingi siya ng tawad. Gulong-gulo na ang isip ko. Litong-lito na rin at hindi malaman ang gagawin. Umakyat si Sak sa itaas, papunta sa aming silid. Marahil ay nanlulumo pa rin siya, sapagkat hindi ko pa kayang ibigay ang sarili ko sa kanya. Sa tuwing sinusubukan namin ay para akong naiiyak na nandidiri sa kanya, sa sarili ko. Nagpapasalamat na lang ako at hindi na niya sinusubukan pa na gawin namin yun. Bigla na lang pumapatak ang mabibigat na daladala ng ulap. Ang lakas ng ulan sa labas, mukhang may bagyo at hindi agad-agad matatapos ang ulan. Malamig kaya siguro ay masarap pagluto ng sopas. Dahil wala pa si Manang ay ako na ang nagluto. Nang mainita naman ang aming mga sikmura, nagpakulo ng elbow macaroni at saka na sinimulan ang pagpapakulo rin ng nilagang itlog. Word ba? Mahilig kasi ako sa sopas na may nilagang itlog, sabi ni Sak. Sinubukan ko naman at talaga naman na napakasarap nito. Habang naghihintay na makulo ang niluluto ay nakapag-isip-isip ako kung sino nga ba yung Blake na napanaginipan ko nung isang araw. Bakit pakiramdam ko ay napaka-importante niya sa buhay ko? Bakit may guilt feeling ako na isa siya sa mga taong malaking parte sa buhay ko. Hindi ko gaanong tanda ang mukha niya sa panaginip ko, ngunit ang naaalala ko lang ay kasama ko siya at may isa pang batang lalaki na edad 7 years old. Sa hindi malamang dahilan ay nakakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na pangungulila. Ang hirap pala ng walang maalala, no? Isang sumpa ang pagkakaroon ng amnesia. Akala ko nga ay sa telenovela lang may amnesia, pero ngayong nararanasan ko na ay pakiramdam ko isa akong babae na ninanakawan. Gusto kong matandaan ang buhay ko noon, ngunit natatakot ako kay Sak. Nag-iiba kasi ang ugali ni Sak sa tuwing magagalit siya. Isa yun sa mga bagay na ayaw kong makita. Nang makita ko na luto na ang nilagang itlog at malapit na rin maluto ang sopas, ay binalatan ko na ang mga boiled egg. Masarap pa sa sopas ay yung maraming paminta. Malakas pa rin ang ulan sa labas. 3:00 pa lang pero ang dilim ay parang 9:00 na ng gabi. Mukhang gagabihin na si Manang at stranded pa ito sa kabilang isla. Mabuti na lang at marunong ako sa mga gawaing bahay. Pasensya na at nakatulog ako sambit ng baritoning tono ni Sak na nasa likod ko na pala. Inaantok pa ito at gulong-gulo po ang kanyang buhok. Gwapo pa rin ito kahit walang ligo-ligo. Gwapo naman talaga si Sak. Siya yung tipong pang boy next door at baby face ang mukha. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi ko mawari kung bakit wala akong atraksyon na nadarama sa kanya. Ayos lang, halika na at luto ng sopas. Masarap yan, lalo na at mainit-init pa. Sambit ko habang ginagaya ito sa kusina. Nandun na sa labi niya ang naglalaro nitong ngiti. May iba pa ba akong alam na masarap kainin, lalo na kapag malamig? Nagsisimula rin sa letter S, sabi niya. Sa pilyo niyang ngiti, aba, pala ayuda ang loko ngayon ah. Hindi ko maiwasan na bigyan siya ng pamatay na tingin, habang siya ay hindi maawat sa kakatawa. Umupo ka na nga lang dyan, imbis na kainin mo tong sopas ay maipaligo ko pa to sa'yo eh. Sabi ko na may inis na tono. Ipatukhan ko na ata to eh. Kumuha na ako ng 2 babasaging mangkok, naglagay ng sabaw rito at nilagang itlog. Inihanda ko na ang patis, paminta at chili paste na masarap ilagay sa sopas. Habang kumakain kami ay tahimik lang ako na nag-iisip. Bakit pakiramdam ko ay gustong-gusto ko ng hotdog kainin noon? May ilang mga alaala na pumapasok sa isip ko para lang ito mabilis na dumadaan sa aking mata at maya-maya rin ay nawawala. Binaliwala ko na lang ito at lubos na
Inubos na ang aking sopas. Nanood muna kami ng balita sa sala. Mukhang malakas ang bagyo. Hindi makakaalis bukas si Sak. Mahirap pa na magbiyahe ng ganitong panahon. Lalo pat isla ito at kailangan ng bangka papatawid sa kabilang isla. Ang mga bangka sa ganitong panahon ay labis na delikado para gamitin sa paglalayag. Hindi ako makatulog. Kahit na malamig ang panahon, huminto lang ng bahagya ang ulan kanina pero agad ding bumalik at ngayon nga ay mas malakas pa ang buhos ng ulan sa labas. Sa mga ganitong panahon ay masarap matulala at mag-isip. Iniisip ko ang buhay ko kung wala akong amnesia. Panigurado ay hindi ako parang bata na inaalisan ng kakayang makaalala. Pakiramdam ko ay ang daming nawala sa akin. Ang mahirap ay hindi ko pa alam kung ano ang mga nawala sa akin. Sabi na nabasa ko, life is too short. Yun na nga ang ikli nga lang ng buhay ay para pa itong umikli lalo na nawalan ako ng mga alaala ko. Imagine my fear when I woke up and I couldn't remember even my name and my parents. Parang nagising ako sa isang blankong papel. Naisipan ko na uminom ng tsokolate habang nasa sala. Nagbabasa ako ng mga novela books na binili ni Sak sa akin. Galing pa sa Maynila ang mga ito. Kilig na kilig ako sa mga nababasa ko about sa mga wife and husband na one-sided love para akong nakaka-relate sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Bumukas ang pinto at nandito na si Manang. Mabuti at nakauwi siya kahit na malakas ang ulan. Ay Manang, magpalit na kayo ng damit at basang-basa na po kayo. Ito ang tuwalya. Mabuti at nakauwi pa po kayo. Sambit ko sa nag-aalalang boses. Oo nga Lisa, mabuti at kanina pa ako nakauwi. Nakisilong lang ako dyan sa Karatig Barangay. Ako ay magbabanlaw muna at magluluto ng hapunan ha. Sige na at iwan na muna kita dyan. Umalis na si Manang. Nakapaghapunan na kami at handa na para sa pagtulog. Naunang nakatulog sa akin si Sak. Hinayaan ko na lang ito at mukhang pagod pa sa biyahe. Isa pa ay naglaro ito ng basketball kanina kasama ang mga ibang batang mangingisda kaya lalo itong napagod. Ako naman ay marahil dahil nga sa pagbabasa ng mga nobela ay hindi ko namalayan na inaantok na pala ako at nilamon na ng mga kadiliman. Sa paligid, nakita ko sa aking panaginip na nasa simbahan ako, naglalakad papunta sa isang altar. Kita ko ang isang lalaki matipuno. Ito at matangkad, gwapo at may makisig na dating. Hindi ko siya kilala at mas lalong hindi si Sak ito. Sa hindi ko pa rin mawari dahilan ay nakaramdam ako ng kakaiba. Sa lalaking nakatayo sa harap ng altar, bumilis ang tibok ng puso ko. Nakaramdam ako ng kasabikan at pangungulila. Kusang gumuhit ang saya sa puso ko. Tila kilala siya ng aking puso. Dama ko na may espesyal na puwang siya rito sa aking damdamin. Papalapit na ako sa kanya at nang tuluyan na akong mapalapit sa kanya ay tuluyan na niya akong inakap. Ang tagal kitang hinantay. Sa loob ng mahabang panahon, mahal ko. Nagkawalay man tayo ay tayo pa rin sa huli, Alisa. Bumalik ka na sa akin, please. Anya sa mababang tono. Dinig ang lungkot sa kanyang boses. Akamang magsasalita ko nang magising ako sa panaginip na yon. Umiiyak na pala ako. Walang awat ang pagtulo ng aking mga luha. Namalayan ko na lang, nayakap ko na si Sak at pinapatahan ako. Hindi matatawaran ang bigat na nadarama ko sa oras na yon. Gusto ko nang maalala ang lahat. Pero bakit ganon? Kahit anong pilit ko ay hindi ko pa rin maalala ang lahat. Pinainom na ako ng gamot ni Sak, gamot na mula nang magising ako ay inuinom ko na. Nakadama naman ako ng pagkahilo at nakatulog muli. Humihiling na sana sa aking paggising ay maalala ko na ang lahat. Loneliness, Sacarius Rutherford. When you are too in love, you can go beyond between right and wrong. I am too blinded, and I felt that I am going insane if she would not be mine. Hindi ko matanggap na sa loob ng napakaraming taon kung hinintay ay mababaliwa na lang dahil mapupunta lang siya sa isang lalaki na ngayon lamang niya minahal. Ako yung nasa tabi niya nung nasasaktan siya kay Blake. Ako yung kasama niya, sandalan niya, kasangkapan niya. Naghihintay ako kasi alam ko sa akin pa rin ang huling hantungan ni Alisa para akong mababaliw, para akong mawawala ng bait. Parang unti-unti akong nilalamon ng bait. Hindi ko matanggap na hindi
Ako yung huli. Ang tagal kong nagmahal sa malayo. Naghintay lang naman ako ng pagkakataon. Nalingat ng kunti at saka ko malalaman na may nagmamayari sa taong dapat ay sa akin lamang. Kaya naman nagbigyan ako ng isang konkreto na plano ni Denise para nga tuluyan ng mapasakin si Alisa ay nagtiwala at ginawa ko ito. Kahit nakasuklaman man ako ni Alisa, ang mahalaga ay sa akin siya. Magkamatay Taya na, ngunit hindi ako papayag na mapunta si Alisa sa iba. Ako ang nagtanim, ako ang nag-ani, ako ang nagsaing, tapos iba ang kakain. Tila hindi naman ata ako makakapayag nun. I've been into too much hardship and trouble just to have her. I invest my life into her. I won't let her slip away from me. I will assure that I am end game. Tuluyan ko na nga na kidnap si Alisa. I remember that day. Araw ng kasal niya sa lalaking yun, ay lure Alisa into a car that she thought her bridal car. She has no idea that time that something wrong with that car, na hindi sa simbahan ang destinasyon niya sa sasakyan na yun, o hindi sa akin. But I never thought that Alisa is so stubborn and brave. She tried to steal the wheel and the control of the car. Nabangga ang sasakyan sa isang puno. Mabuti na lang at nasa likod lang ako noon. Nasa isang sasakyan na sinusundan ang sasakyan ni Alisa noon. Nailigtas ko si Alisa habang ang inuutosan ko na magtakas kay Alisa ay binawian ng buhay. Inalayo ko si Alisa noon. Agaw buhay ito na komatos ng ilang taon. Naipanganak niya ang isang batang babae kahit komatos si Alisa. Hindi ako papayag na may isang katiting na bagay ang maaring makapagbigay ng alaala ni Alisa. Kaya naman, ibinigay ko ang sanggol na babae sa isang orphanage. You are free to call me evil. You can call me a demon, a fucking selfish guy na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ngunit masaya ko sa ginawa ko. Nagising si Alisa na walang alaala ni isa. I will honestly admit that I took advantage with the situation. Gumawa ako ng kwento na kasal kami ni Alisa at mahal namin ang isa't isa. Gumawa rin ako ng paraan upang hindi na maalala ni Alisa. Pinapainom ko ito ng gamot na pumipigil sa pagbalik ng kanyang memorya. Hindi ito papahig na at hindi ako papayag na mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kagabi nga ay nagising mula sa isang panaginip si Alisa. Binabanggit ang pangalan ni Blake, ang gagong lalaking yun, ang lalaki na muntik nang agawin sa akin si Alisa sa habang buhay. Tila hindi ako makakapayag na mangyari yun na wala man lang gagawin. Nang magising siya na binabanggit ang pangalan ni Blake ay nakaramdam ako ng kaba. Iniisip ko na hindi malabong may maalala na si Alisa. Tila natatakot ako na magising siya, malaman lahat ng kasalanan na gawa ko sa kanya at iwan ako. Ayaw kong maiwanan sa dilim at mag-isa na naman. I rather die than to feel the loneliness again. Kaya kong pumatay, wag lamang akong mapag-isa. It is a stormy weather outside. It makes me wish na sana ay hindi na muna tumila ang ulan, na sana ay magtagal muna ito upang magkaroon muna ako ng dahilan upang magtagal muna ako rito sa isla. Ang isla kung saan ko itinago si Alisa. Dito, safe siya. Hindi siya mahanap ni Blake. Wala nang sino pa man ang manggugulo sa amin. Wala nang makapaghihiwalay sa amin muli. Hindi na ako nakatulog pa. Gabi na at natutulog na si Alisa sa tabi ko. Nagkaroon na naman siya ng panaginip sa mga alaala niya. Mukhang kailangan ko nang maghanap ng mas mabisang gamot. Hindi ako makakapayag na bumalik na ang alaala ni Alisa. Ang alam niya ay ako ang asawa niya. Ako ang mahal niya. At kung kailangan kong pakainin siya ng kasinungalingan, ay gagawin ko. Wag lang sana ako mapag-isa. Hindi ako makakapayag. Nasa sala ko at nagkakape. Lumabas muna sa silid si Manang Beth. Siya ang naging yaya ko mula nang bata pa ako. Alam niya kung bakit nandito si Alisa. Tutol ito sapagkat mali naman talaga ang ginawa ko. Pero wala na akong pakialam. Wala nang lugar sa puso ko pa ang pagsisisi. Masaya ako sa naging desisyon ko. Kahit sa napakaraming nagsasabi na mali ito. Hindi na yun mahalaga. Gabi na sak, bakit hindi ka pa natutulog? Masama ang magpupuyat, saway sa akin ni Manang Beth. Habang siya naman ay nagtitimpla ng gatas niya. Pilyo naman akong naging nagbiro. Kayo rin naman Manang nagpupuyat din
Nakung bata ka, tumatanda na ako at hirap sa pagtulog. Ikaw na bata pa at malakas, kailangan alagaan mo sarili mo upang sa gayon ay hindi ka tumandang sakitin. Bakit ka nga ba gising? Sa gabing oras na ng gabi magmamadaling araw na yata Tanong ni Manang habang tumatabi na sa akin sa sala. Na nagginip si Alisa, Manang. Napanaginipan niya ang dating buhay niya. Natahimik ako ng ilang segundo. Natatakot akong baka dumating ang araw. Magising ako na wala na siya sa tabi ko. Iwanan niya ako at bumalik sa kanya, sa iba. Manang, takot na ako mag-isang, Manang. Ayaw ko nang lamunin ang pag-iisa. Malungkot na ako. Sambit ko na naiiyak na. Malaking tao lang ako pero may puso at damdamin din. Humugot ng mahabang buntong hininga si Manang bago ako binalingan ng seryosong tingin. Natatakot ka, Sak, anak, kasi alam mong may nagawa kang mali. Hindi ko na ito sasabihin pa sapagkat alam mo kung ano ito. Anak, may bagay na balang araw ay sisingilin sa'yo. May oras ka para itama yung ginawa mo, Sak. Maiwan na muna kita at ako ay magpapahinga na. Iniwan na ako ni Manang na may ilang palaisipan. Sa isip ko ay handa na akong yakapin kung ano man ang magiging kapalit ng mga nagawa ko. I know karma really exists and I am waiting for it happen on me. Pero sa ngayon ay susulitin ko muna ang pagkakasala ko. Hinanda ko na ang sarili ko kung anong kalalabasan ng lahat ng naging mga desisyon ko. Kinabukasan ay umayos na ang panahon. I hate leaving her pero may negosyo at trabaho akong inaasikaso. Since my father gave me all the rights for his business, I am the only eligible son to inherit this business. So, I am obliged to run the Rutherford Group of Companies. Bago ako umalis ay kinausap ko muli ang babaeng mahal ko. I remind her again about the usual stops na hindi siya dapat lumayo sa isla. She might be lost or so any other reasons. I can't afford to somebody see her and take her away from me. I never waited for so long to let someone steal her away to me again. Umalis na ako kahit na alam kong malungkot at maiinip lang ulit si Alisa rito sa isla. I am planning to take her on a vacation, maybe in Europe or Japan. I am planning to compensate her boredom. Just imagine her as my imprisoned from pain and miserable life. Without that Blake, yes, Sak, you are just saving her. Gamit ang yate na binili ko last year ay nagbiyahe na ako patungo sa kabilang isla. I also using my private helicopter upang makabalik na ako sa Maynila. I still have a lot of unfinished business that I should settle sooner. Isa sa pinoproblema ko ay si Denise. She's bugging me about her problem. Anong magagawa ko kung hanggang ngayon ay hindi pa rin siya magawang mahalin ng ex niya? Nakauwi na ako sa Maynila. I skipped the day by resting on my condominium. I am having a bad day again. I saw a text message from my Child Blaze. Nagsusumbong na naman siya sa akin. Alam ko na nangungulila yung bata. Magmula nang kunin ko sa kanya ang mama niya. I call him Blaze, ani ko na may nag-aalalang boses. Ninong, si daddy po, he's still the usual sinukuan na po niya si mama. I miss my mama so much, tito. Sumbong nito sa kanya. Alam kong dinig ang pangungulila sa kanya. I am also eating by the conscience. Mahanap din natin ang mama mo, Blaze. Pinapangako ko yan sa iyo. Saad ko bago pinatay ang tawag. I am also planning to take Blaze at Alisa's daughter from the orphanage. Bubuo kami ng pamilya sa ibang bansa. Gagawa ko ng paraan. Unti-unti ko nang nagagawa ang plano ko. Makakamit bawat isang hibla ng aking plano. I am drinking my whiskey here at my couch na parang baliw na nakangiti. I am living my life to the fullest. I am satisfied and contented sana. Ay noon ko pa ginawa to. I should take Alisa before pero alam kong babawiin ko yung mga araw na nawala sa akin. Nagsisimula pa lang ako. Someone is outside of my condominium. Walang tigil kasi ang pagpindot nito sa doorbell. Tiningnan ko naman kung sino to. It is no other than Denise again. She looks pissed off. I let out a big sigh. I mean a heavy one. I should prepare my ear for herons. Binuksan ko na ang pinto at diretso lang ang pasok niya. Hindi niya ako nilingon.
She seated on my couch and drinking my whiskey. Wow, she looked problematic as usual. Tiningnan niya ako at may nakataas na kilay. Huwag mo akong tungangaan dyan, Denise. Saluhan mo ako. Hanggang sa malasing tayo, utos niya sa akin. I sigh. Okay, umupo na sa tabi ko. She took another glass of whiskey bago makinig sa kanya. I can't believe Blake, he's still into Alisa. Ano bang nagustuhan niya sa babaeng yun? She's just a piece of shit. I am way better than her. Inis na sabi niya. Agad naman na tumalim ang titig ko sa kanya. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Denise. Kilalanin mo kung sino ang sinasabihin mo na masama. Yan ang banta ko sa kanya. Shikscope. Pwede ba? Palibasa ay masaya ka sa kinakalabasan ng plano natin eh. It is so unfair on my side. Kailangan mapasa akin din si Blake. Diskarte mo na yan. Saad ko naman sa kanya na nakatingin sa kawalan. No, Sak, tutulungan mo ako or else magkakabukuhan tayo. Agad ko naman siyang nilapitan at sinakal ang liig niya. Nanlilisik ang mga mata ko. Shut up or else I will going to hunt and kill you. Matalim na banta ko. Kapos ang hininga na naman na tumango siya sa akin.